Ako ba? Ay nako, sorry. Nagkalituhan. So ngayon, ano tayo pre? Usapang podcast tayo ngayon. Ayan, Usapang communications. tapos una pa lang, wala nang communication. No? Wala na, miscommunications na kaagad. Okay, umpisa na natin to para maumpisa na tong usapan na to. Ito po ulit sila nun. At ito si Russell. At welcome sa inyong paboritong background noise. Tamang usapan. Usapang may tama. Yan, Sel. Ang ating topic ngayon ay yun nga, usapang podcast, no? So, ang idea is that how podcasting gave Trump the presidency, no? So, ano lang yun. In general, di naman talaga political tong ating topic ngayon. Pero, tsaka more like about the format. Pakialam ba natin kay Trump? Pero inspired lang to ng inspired lang to ng isang video. Sa Philippine setup. Setting. Mamroblema ka naman ng iba. Hindi, question nun. Sa prangkang tanong, nanonood ka ba ng mga hearing? Ng mga hearing sa Pilipinas? Hindi yung mga Senate, House, mga Quadcom. Parang naging naging drama na lang. Actually, bago tayo pumasok dun sa meet, no? It's both literally and figuratively true na naging drama yung inquiries. Bakit? Kasi yung bawat drama, alam mo yung merong abangan bukas, abangan sa Lunes, o abangan sa susunod na linggo. So the people were being given, parang it's the new circus, it's the new amphitheater, it's the new Colosseum. Why? Palala na yung hindi ba? Sorry. Palalim na ng palalim yung inquiries and palala yung tension sa political atmosphere natin. And yet, at the end of it, you will hear or read the statements na hindi na itutuloy. Meron sanang pakakainin ng pitch diba? Parang mai-impeach sana sila. Tapos hindi na pala kasi so parang it's just a drug na parang it will just keep the people hooked up, distracted. Parang instead na mag-lead siya sa enlightenment, parang siya yung actual na distraction. Exactly. Why? Kasi during this chaos, yun yung apparent chaos rather. There are some people who are actually benefiting from this. And we barely see it. Kaya ito, even the proliferation ng podcasts, bunga ito ng isang society na apparently nagpo-promote ng order pero internally naging chaotic. So when all these structures fall, saan tutungo ang mga tao? Luckily, there is this sort of freedom that we're enjoying. Hence the birth of podcasts. Kasi for the longest time, we have been relying sa traditional media. Yung ikaapat na estado. Napaka-structured. Bawal magmura, bawal ang bloopers. Paminsan-minsan lang yung bloopers di ba? Kaya may mga merong compilation yan, yung compilation yung salita, o kaya merong nahulog, o may ganito, may nadulas, or whatsoever. Pero very structured siya. Alam mong meron siyang editor, yung sinasabi mo nga kanina, ng pre-podcast consultation namin. May editor may proofreader. Meron siyang quote-unquote unethical ethics committee. Kasi yung ethics na pinaglilingkuran nila yung pera, yung corporate ethics na. Yeah. O kasi ethics kasi is the good and the bad, diba? But is this good for our company's gains? Hindi siya not so much on the morality but on the
will this be good for our profits? Yeah, it's Yun yung, advertisement. yun, Yeah. kaya hindi siya ethics kumita siya. Ethics kumita. So, hindi, bawal yan kasi masyadong strong, masyadong political, masyadong religious, masyadong regional. We should be more enveloping. We should be more body positive. What tawag doon? Inadapt natin Body positive. yung mga neoliberal na doctrines. We appropriated it sa atin. And ang tanong ko dito pare, hanggang saan bago natin ma-realize na itong mga to magkakarambol kasi ibang-iba ang psikolohiyang Pilipino. Iba ang ethics ng isang Pilipino. Hindi ganun kalaki yan ang ethics ng Pinoy. Kasi parang sa Asia, tayo. Asians kasi. So, anyway, sa kay Trump, kaya ano siya doon. Ikaw na mag-explain din doon. Pero yun ang aking opening statement. Yun ang So, intro. ethics and podcast. Okay. Yeah. So ito pong ating episode ngayon is directly inspired ng isang video sa YouTube, no? So ilalagay namin dyan sa show description sa baba pagka tingnan ko saan man kayo nagkukuha ng inyong podcast, no? Para mapanood niyo rin yung video. Pero yung idea is that na in an age na kung saan yun ya, nabanggit na ni Russell na the traditional media, yung tinatawag na fourth estate, no, ay nawawala ng credibility. To the point na after nga ng pagkapanalo ni Trump, yung I think the Minister of Security ng Argentina, ang sabi niya, the fourth estate is no more. Parang ganon. So yung credibility ng traditional media ay pabagsak. And then on the other hand, you have the social media na ang problema mo naman sa social media, malakas ang tendency maging echo chamber, no? Yung kung ano lang yung view mo, yun lang din yung nare-receive mo. At syempre, alam natin, matagal na natin laging pinag-uusapan yung misinformation, yung mga fake news, di ba? Na very rampant, especially dun sa 2016, no? Yung mga eleksyon ng 2016. Very rampant yung fake news sa misinformation. And then now came ito nga yung podcasting, no. So the idea is that kasi may isang pangyayari baga na they say na malaki naging epekto bakit natalo si Kamala Harris. Kasi hindi siya nag-guest doon sa pinakamalaking podcast ng US kay Joe Rogan. Yung Joe Rogan ba yun sa MMA? Yung may-ari ba ng MMA? Yun ang pinakamalaking podcast, yun ang may pinakamalaking audience. Si Joe Rogan, ngayon, inaano nila na from the traditional media liberal-leaning elite, ina-accuse nila si Joe Rogan na conspiracy theorist, na dragon believer nga daw, sabi ng iba. Tsaka conservative, racist, parang gano'n. However, si Joe Rogan, before niya itong lahat ng ito, supporter yan ni Obama, supporter yan ni, I think, parang nagustuhan niya rin si Bernie Sanders ata, or si kung sino man nung panahon na yun, noong 2016. Hindi siya kay Trump doon. And then, by this time, nung elections ngayon, noong 2024, in-invite niya both si Kamala at saka si Trump, no? Matin si Trump, 3 hours yun. Diba? Kung iisip niyo mahaba na episode natin dito, may mas mahaba pa pala. So, matin si Trump. Si Kamala, nagkaroon ng maraming discussion, tapos hindi siya natuloy. Pero pumunta siya sa podcast ng iba. Apparently, ang pinaka-problema nila is that gusto ni Kamala na parang traditional media na controlled yung questions and answers. So, meron na siya kaagad, may pre-prepared na ma-receive na niya beforehand yung mga tanong ganyan. Pero ang gusto ni Joe Rogan kasi is mas conversational. So, kung anong lalabas na question at the time of conversation, yun yung tatanong niya. So, hindi sila nagkasundo at then hindi tumuloy si Kamala.
So, people are saying na it cost her in a way. Hindi naman siguro natin magiging sure talaga na yun talaga yung nail in the coffin, di ba? Pero it cost her up a lot na hindi siya pumunta dun sa kay Joe Rogan na podcast. And also, yung naging technique niya ni Trump this time around, alam niya nagalit sa kanya yung traditional media, siguro 80%, kasi meron pa rin namang mga traditional media na sa kanya. And then sa social media, lahat ng tao, kanya-kanyang echo chamber eh. So, hindi ka makapag-reach out sa kabilang aisle. Anong ngayon? Anong natitirang media format? Ito yung podcasting, no? So, yun yung ating pag-uusapan ngayon. Titingnan din natin yung idea ni Marshall McLuhan na the medium is the message. Later on, i-breakdown natin yung yung idea nung phrase na yun ni McLuhan tsaka paano mag-a-apply dito sa ating case study natin dito sa episode natin, no? And then, of course, titingnan natin anong future ng political discourse and anything else, no? Through the podcasting format. Pero before tayo doon siguro pumunta, kanina, Sel, meron kang interesting na natuklasan, di ba? Saan ba nanggaling yung term na podcast? Akala ko yung ethics yung discovery. Well, dahil nga nag-research kami, and may mga natutunan pa kami new words, yung portmanteau. Para pag pinagdugtong mo yung dalawang words para magkaroon ng isang panibagong makabuluhang salita. So yung Motel, di ba? podcast, galing pala siya sa Motel, di ba? Portmanteau yun. Motorist tapos hotel. Hindi ko alam. Hindi mo ba alam yun? Yun daw yun. Kasi di ba yun daw pinag-aiba ng hotel tsaka motel eh. Kasi yung hotel, magsistay ka doon ng mahaba. Kasi bakasyon. Tapos yung motel kasi matutulog ka lang kasi motorist ka eh. So sa biyahe yun eh. So, kanto ka na sa daan, tutulog ka doon, pagising mo, biyahe ka na ulit. Yung original idea ng motel. Yung iba marami ring biyahe. Kasi ang alam ko naman, yung pinagkaiba ng bahay sa tahanan, tsaka sa hotel. Ano raw? Kasi yung bahay kasi is house. House yan eh. Yung tahanan is home. Yung hotel kasi tirahan. Tirahan. Anyway, podcasts, i-blip na lang yun, i-cut na lang. No? Anyway, ano nga daw yan? Ang galing daw yung podcast sa creation ng tinatawag na iPad, di ba? iPad pa, no? Diyos ko. Nagkaroon ko ba iPad? Pa yun, ha? Yung iPad na iPod. Yung O. Never. Hindi ako nagkaroon nun. Yung panahon na yun, ni Apple logo nga, hindi ko pa nakikita. Oo, mga early 2000s. Diyos ko. Mga early 2000s yan. Wala, hindi ako nagkaroon ng ganyan. So, yung iPad, dahil nga siya ay isa siyang device where you can store digital audio files. Hence the Parang ba yan? Parang Walkman, di ba? Yung nagka-Walkman kami, pare. Alata edad. Walkman. Kailangan na ng live review kasi napaghahalata na. Walkman tas MP3 player. Ayan, iPad yung mayamang MP3 player yun kasi manipis. So yun nga, you can save your digital files there, digital audio files. Then, of course, dahil nga may podcast, so broadcast. So, mga broadcasting materials or broadcasting campaigns. Pag nilagay mo siya sa digital audio file na available sa internet, madaling ma-download, accessible sa lahat, kaya siya naging podcast. Interestingly, ang ganda lang ng pagkakakoin nung podcast kasi nga, in a way, podcast
have become a effective campaign tools, 'di ba? Just like in the case of Trump, sa US kasi nauso kasi na yung yung mga roasts, 'di ba? Dito kasi ang Ah. roasts dito lang yung dadas, yung andoks, chokes to go. Yan yung mga roast dito eh. Pero yung roast doon, ah, talagang almost nearing nearing na talaga sa degrading Insulto talaga talaga. yung Yeah, yeah. insulto na talaga sa pagkatao mo. And Trump doesn't back down, no? Hindi siya back down sa ganun. Rather, ini-enter niya talaga yon. Ang naging impact nun, nagiging campaign tool yung podcast kasi meron nga siyang sense ng pagiging quote-unquote unfiltered eh. Tulad dito. Kasi kung ito, i-apply natin yung tamang usapan sa mga media platforms, bagsak talaga to. Walang outline to, walang patutungo. Purong 2 oras ng pagsasayang ng laway at oras ng isa't Yeah. isa, di ba? Pero, Hindi kung siya inukuha mo hindi siya professional, quote unquote. isa siyang madumi, balagbag, magulo at wala talagang kwenta. Pero yun nga, naging effective. Bakit? Kasi it touches human experience, which is always or most of the time wild and untethered, almost unhinged, unorthodox. Walang media police, no? Na parang hindi naman sa wala ring accountability kasi syempre kung meron ka rin sabihin dito sa podcast and talagang unethical and talagang kailangan kang habulin ng batas, habulin ka. Pero ang point, walang ganung klase ng takot na may hahabol sa iyo kasi una, balik nga tayo dun sa parang discussion ko dun sa ethics kumita, wala kasing mawawala eh. Itong tamang usapan, walang hindi naman naka-activate yung monetize nito sa Spotify. So, kahit may makinig na 10 limang lang kayo nakikinig dito eh. minsan 2 o 3 lang. Eh, yung 2 yun, kami na ni Lennon yun. Nire-review lang namin kung maganda yung audio. Buti na, wala talaga. Wala talagang nakikinig. Pero tulad nga yan, may mga malalaking podcasts. Kasi syempre, yung mga celebrities, they are now turning sa podcasts. Kasi meron kasi siyang illusion yung podcast na apparently kapag celebrity ka o kaya isa kang important na social figure, you make yourself more open, more vulnerable, more accessible sa mga tao. More accessible, yan, that's the term. Yun yung power ng podcast. Kasi nga tulad niyan, tanungan. Yung ibang mga format kasi ng podcast, question and answers talaga. Talagang sasagarin ka sa limits mo eh. And si Trump, Yeah. minsan na siyang sumali sa roast ng Comedy Central ni Donald Trump. Talagang bastusan talaga. And yet, he still emerged na ayos siya, di ba? So, ang daming galit, pero they cannot deny the fact na it really helped him win. Kasi, he let himself be more exposed sa mga tao. Whether may gusto sa kanya o may ayaw sa kanya. Kaya yun, maga na naman ang Amerika. Make America Great Again. Maga, kasi bumalik na naman. Sana hindi ma-discover ng ibang mga taga-Pilipinas yung podcast. Hindi, sa bagay, sila naman na nagpapakana ng fake news so hindi nila kailangan. Anyway. May TikTok naman daw sila eh. May TikTok ba sila? Pag bumabagyo nasayaw-sayaw lang sila. Budots na naman pala tayo. Ikaw nun, yun yung para sa akin, that's how I see it. Yung hindi sobrang conscious. No? Hindi sobrang conscious sa kung may ma-offend ka, wala. Kasi alam mo namang, kagandahan sa podcast, hindi siya katulad ng mga media outlets nga na may hinahabol na rating. So dati naalala ko yun, 15 years ago, mga i-broadcast pa yan ng ABS at saka ng GMA na ang rating, ang number 1 na teleserye sa prime time ay
ito. Tapos faint yung medyo transparent yung text nung pangalawa na natalong show. Parang ganun. Tapos ang Oo. GMA o ang inyong kapamilya pa rin ang nangunguna sa Pulse Asia with 37.9% ng households sa Mega Manila. Mga ganun, di ba? May hinahabol silang ganun statistics. Dito, hindi ka kilala, obviously walang makikinig sa'yo. Ayaw nila ng content mo, hindi sila makikinig kasi they're yun yun yung parang ultimate na na symbol ng ng freedom ng democracy Kung ayaw nila makinig sa mo, podcast mo, hindi sila mapipilitan. 'Di ba? So, yung makikinig sa iyo. So, kung gaano sila karami, obviously, automatically, lalo't kung nakasubscribe sila sa paniniwala mo, sa viewpoints mo, ensure yung win doon. Kaya, bago ko ipasa kay Lenlet, ang ko nito, this is a direct protest sa traditional media. Na yung dating ginawang commitment ng media na dapat para fearless journalism, for the people, wala Talagang natibag dahil dito. Of course, dahil nga rin sa rise ng social media. Yung term, no? Yung I think na pinaka-key term is yung accessibility. So, yun yung nag-set apart sa format ng podcasting as a source of information compared sa traditional media tsaka sa social media. So, alam naman natin ang history ng communication. Nagsimula yan nang na-invento yung printing press, di ba? Gutenberg, tapos yung unang na-publish ay yung Biblia, di ba? By that time, ang importante ay yung sensors, no? Yung sensors ay nandoon, hindi naman for something for something sinister, no, na gusto nilang kontrolin ng katotohanan, di ba? Kasi sabi ng ibang mga liberal ngayon. Pero the sensors by that time is just there to just ensure yung quality ng information, and ganoon din yung sa text kasi yung sa correction, ganyan. So, sensors, editors, no? So, and then you have the transition to the audio-visual communication. So, nagkaroon ng radio, nagkaroon ng television, dati ng television tsaka ng film. Yun yung medyo mas yumanig, no? So, ngayon, yun yung mga tinatawag nating traditional media. Especially yung television, by that time, noon, yun ang pinaka-accessible, yun ang pinaka-immediate na uupo ka lang doon, marireceive mo yung message, no, yung information. Later on, i-review natin yan pag nandun na tayo kay Makluhan. So, papakinggan mo siya, marireceive mo na yung information, and doon mabubuo yung worldview, kumbaga. Now, the problem is that yung televisual media, ang original form noon, una, yung news muna, so parang informative lang talaga. Walang opinion, walang information lang. And then, nagkaroon nung form na very popular in the 90s, early 2000s. Especially sa US. Alam ko nagkaroon din sa Pilipinas, yung mga late night talk shows, di ba? Yung mga late night talk shows, I think, yung original idea niya ay parang podcasts. Accessible, long form. So, pagka may in-invite silang guest, artista o politiko, kung sino man, parang mafe-feel mo as an audience na, ito yung talagang sila, hindi scripted to. Hindi mo maiisip na, teka, mayroong editor o mayroong director na nagsasabi sa mga artista na ganito dapat ang gawin mo, ganyan. However, yung mismong form ng late night shows ay kinain din nung need for that, no, yung sa ratings. So, nagkaroon din ng need for the ratings. So, parang nawala yung idea yung sense ng authenticity behind it, no? So, most famous ay nung finire nila si
si Conan O'Brien, no? Sa late night show, tapos same old. And napaka enigmatic nung sample na yun. Kasi si Conan O'Brien, after siyang i-fire, nagsimula siyang podcast at mas naging successful yung podcast niya kaysa sa mga late night shows. Anyways, and then you have now the falling credibility. Kasi nga, yun sinasabi ni Russell, na halata ngayon more than ever, both dahil yung mga populist politicians na anti-establishment, anti-traditional media, ay lagi nilang binabanggit to ad infinitum at binabanggit nila, although kadalasan baseless. Pero halata yung bias, halata yung prejudice, and yun nga, yung that they're in for the ratings, no? For the profit. So, little by little, nawawala yung credibility ng traditional media, especially ng televisual, tsaka actually hindi lang television tsaka print pati yung mga modern media, no? Yung mga nasa internet sila pero yung kanila pa ring schema ay traditional pa rin, di ba? Rap, parang gano'n. So, nawawalan ng credibility kasi parang may sense na kahit na kapareho mo sila ng ideological leaning, parang mahahalata mo naman, teka, may may halatang bias, halatang prejudice, no? So, pabagsak ngayon ang credibility ng traditional media. So, yun yung naglagay ngayon ng parang vacuum, no? Sinong magpupuno nun? 2016 came. Social media. Problema mo naman sa social media ay fast. Ang premium niya, ang binibigyan niya ng halaga, yung mabilis, yung emotional, no? Yung sensational. Kumbaga, sa traditional media, ang tawag nun yellow journalism wala yung kulay ng politika. Yun talaga yung tawag ng yellow journalism. So, yun na yung mga, kuwari, basa ka sa sa dyaryo, nakasulat ay babaeng may 3 legs, pinutulan ng isa. Parang gano'n, no? So, parang sensational lang siya. Yun ngayon yung social media. Hindi naman general, hindi lahat. Pero yun yung mas attractive kasi. Kasi social media is more on catching your attention at the moment. Pero hindi ka dapat mag-linger on doon. Kailangan mo pumunta sa iba. So, ang naging problema sa social media is that napuno ito ngayon ng opportunity na pagandahan lang ng headline. Tsaka emotional headlines win, no? So, yun na. Papasok kayo dyan sa idea ng misinformation. Totoo. Actually, ganun lang. yan din ang problematic kasi unang sorry, delayed, no? Delayed pala yun. That's delayed. Nakakatakot talaga pag delayed. Oo naman. Talagang, ewan ko, si Francis, alam yan. Tawag dito. Yung clickbait na tinatawag, yan. Kasi ang dami na bibiktima niyan. Kaya ang tingin ko nga isang point din na pwede nating makita sa podcast. It's also a sign of the times na talaga nagde-decline na yung interest ng mga tao magbasa. Paano pahina tayo sa reading. Ayaw na natin magbasa, parang tamad na tayo. So, mas gusto na natin auditory yung learning. Hence, para siyang kung sa ganung context natin kukunin, yung podcast, yan yung audio tabloid. Audio tabloid. Audio tabloid. Bakit? Kasi yung tabloid, hindi talaga siya professional Hindi siya, meron siyang impression na balagbag, colloquial yung diba? Isang kelot, timbog. Yan naman nakalagay dun diba? Sa isang bebot na tiklo sa mall ng ubra, ng harbat ng diba? Ng harbat ng corn beef, diba? Isang kelot, isang kelot, todas sa pagkatapos kumanta ng My Way. Mga ganun.
So parang alam natin seryoso siya pero hindi siya ganun ka quote and quote seryoso. So parang pwede siyang i-discard. Hindi, nandun yung appeal ng masa eh. Lalo't ngayon, may na tayo sa auditory. Gusto nga natin eh. Nakita ko yan, merong isang app sa internet yung Brain Rot. Tama ba? Brain Rot to PDF yata. Parang ganun yung file. May makikita ka pare sa mga reels mo. Ewan ko, depende sa ano mo, sa algorithms mo eh. Pero minsan, naliligaw lang sa akin kasi yung mga algorithms mo, puro ano yan eh, puro self-growth, puro Ay, talaga ba? Puro kabutihan yan eh. Puro kabutihan Parang aso akin yan. pala. Ha? Wala, Parang yung hindi akin ako pala. na... parehas wala tayo. Alam mo yung yung Minecraft na laro? Yeah. So meron yan, may mga ganyang posts ng mga reels. Talamak yan sa Facebook at saka sa yung parang walang kinalaman yung text yung tsaka yung caption, sinasabi pero naglalaro lang ng Minecraft yan. Tapos meron siyang kwento. Yun yung point din eh. Talagang ibig sabihin, visual tayo pero sa maling lugar. Tapos auditory tayo kasi sa maling lugar din. So gusto natin lahat sinusubo na lang sa atin. Hindi pa rin tayo natututo. No? Kasi iba yung auditory eh. Yun yung parang impact din ng podcast kasi yung pinagkukwentuhan natin, background noise siya eh. Diba? Tamang usapan. So may time na, especially lately, 2 hours na tayo. So intently, pag nakikinig ka, yes, may makukuha ka. Pero most of the time, especially pag meron kang tinetext, meron ka ibang ginagawa, background noise lang talaga. So wala kang mapupulot. That's the ideal. So yun nga, di ba? Going back dun sa sa thread, no? Just getting back on that. Yung idea is that sa social media, ang nangyari, naging hotbed siya ngayon ng misinformation, ng fake news. Tapos, nagkaroon din yung tinatawag na phenomenon nung tinatawag na echo chambers. Ano tong echo chambers? Ito yung baga, kung sino lang yung, ano lang yung view mo, ano yung ideology mo, yun lang din yung nakikita mo. Kasi, yung algorithm ng social media, ng Facebook, Instagram, ng Twitter, o ng X na ngayon, kung anik-anik pa, dami ng mga laglabasan ngayon na para kalabanin yung Twitter eh. So, lahat yun, ang main goal nila is that you stay on the application. The longer you stay, mas malaki kikitain nila. So, paano nila mapapastay ka? No? Para mapastay ka, dapat ang makikita mo yung gusto mo. So, ngayon, yun yung idea ng algorithm. Yun din yung problema sa algorithm. So, natututo siya kung ano yung mga gusto mo, ano yung ideological leaning mo, ano yung religious feelings mo, everything, no? So, yun din yung ipapakita niya sa'yo. Yun yung i-feed niya sa'yo sa feed, di ba? Yun yung term, feed. Nangyayari, na-amplify kung ano yung sarili mong political leanings, political ideology. So, conservative ka, makikita mong mga news, makikita mong content, conservative. Liberal ka, liberal lang din. So, hindi nagkakaroon ngayon ng palitan, no? Nagkakaroon ng echo chamber. Kaya nga echo chamber kasi umabalik-balik lang yung echo eh. Ang problema mo, ito yung pagbagsak din ng credibility ng traditional media. Minsan, they try to replicate that social media strategy. Di natin alam consciously or unconsciously, no? Pero they try to replicate that, which only amplifies the echo chamber. And then came now yung podcasting format, no? Na yun nga, yung sinasabi ni Russell kanina, para sa akin yun talaga yung term yung accessibility. Kasi nga, ang podcast simple lang ito, katulad namin ni Russell. Ano lang to? Isang application, video call, record. Pagkatapos nito, kukunin ko yung audio files, lalagyan ko ng music sa simula tsaka sa tapos. Then, yun na, upload. I mean, kahit sino pwedeng gawin yun. Hindi mo kailangan ng isang, mas maganda, syempre, lalo na sa malalaking podcast na
Merong professional team, meron kang sound engineer, meron kang producers, meron kang social media managers. Pero dito sa tamang usapan, kami lang to ni Russell tapos kayong mga nakikinig eh. Di ba? So, kaya nga hindi kami nag-expect ng malaking audience eh. Kasi hindi naman, in a way, hindi naman sa hindi namin binibigyan to ng halaga, hindi namin binibigyan ng effort. Binibigyan na naman namin. Re-research kami. Pero, we are doing this out of hobby, out of passion sa usapan, di ba, ng discourse. So, anyone can do this. Hindi siya katulad ng isang television show, di ba? Hindi siya katulad ng isang troll, di ba? So, there's something na mas accessible at saka yung rapport between us na podcasters, wow, di ba? Parang professional. Between the podcaster and you, the audience, ay over time, mas nagiging personal. Kaya yung relationship ng podcaster at ng audience niya ay yung loyalty ay hindi lang dahil katulad dati sa traditional media na hindi kasi buong buhay ko nanonood lang ako ABS-CBN lang eh. Hindi ako manonood ng GMA. Hindi dahil doon. Kasi itong sa podcast kami once a week lang, yung iba once a month lang, no? So hindi naman pwedeng kami lang papakinggan mo. Meron ka ring ibang mga podcast na pinapakinggan. So in a way, yung loyalty kumbaga, it's not on the loyalty to the brand. It's a loyalty to the person, to the relationship, no? Although virtual to kasi nasa via podcasting platforms eh. So nandun na pupunta yung yung credibility. Doon nanggagaling yung credibility in a way ng podcast, no? Tapos yung idea pa na parang curated, no? Yung content. Kasi nga, pinipili ito kami, halimbawa ni Russell, paplano kami, this week pag-usapan natin to pre. Next week, yun to naman yung tema natin. So, pwede ka, kung ikaw, wala akong ganang makinig ng Thomas Aquinas. Next ko, episode. You can. Pero you know na curated yun, na talagang pinag-isipan yun nung podcaster, no? So, Ay, yun yung dapat ba mag-isip? Ay, minsan. Siya Pero nga yan. pala, nabanggit ni Lennon, yung baka meron sa inyong mga nakikinig na trolls. Ikwento mo nga kung paano ba kayo nare-recruit niyan. Baka naman pwede nyo kaming hatian dyan. Uy, pero hindi seryoso yun. Baka anonymously, baka gusto nyo magkwento ng inyong experience. Oh. Invite din namin mag-election sa Pilipinas. Baka may gusto mga politiko na umattend dito na i-guess natin. Kaya sponsoran nyo kami. way ahead namin ni Lennon yan. Yung makapag-invite kami ng mga experts. Kasi kami, hindi naman kami nagkiklaim talaga na expertise. So, authority yun. Especially mga moral, mga scientific na Minsan yan, way ahead namin yan eh. Na, kaso lang, medyo nahiya nga kami kasi nga, sabog kami magsalita eh. Kung saan-saan na lang eh. Mamaya, first and last na namin makaimbita na. Tagal na pala natin walang guest, no? Dapat magkaroon tayo ulit ng Baka may nakikinig dito ang gusto na malakas ang wala naman po kaming video kaya audio lang to palagi. Anyways, so yun, nakita na natin yung bakit mas mataas yung in a way yung credibility rating ng podcasters in comparison sa traditional media at saka sa social media, no? Makita mo yun sa US, yung nakaraang elections, yung traditional media, CNN, MSNBC, bumagsak, parang sobrang baba ng ratings nila, ng viewership. And then you have yung mga podcasts na nag-live live coverage, no? Katulad ng The Rest is Politics, halimbawa, na mas mataas yung yung viewership, no, yung audience. So mayroong data backing itong pinag-uusapan natin. Anyways, napunta na tayo doon. Gusto ko nga yung i-discuss, yun nabanggit natin kanina, no, yung kay Marshall McLuhan, yung the medium is the message, yung phrase niya, no.
So ito, kung may nakikinig na nag-aaral ng communications, kayo ang mas karapat-dapat na mag-discuss nito. So yung discussion namin dito ay very very superficial. No? Pero yung phrase ni Marshall McLuhan na the medium is the message, ito ay nanggaling dun sa kanyang libro na Understanding Media, The Extensions of Man. 1964 pa to. So, tagal na. So, dun sa libro na yon, ang kanyang, syempre, panahon 1964, ang kanyang inaaral ay yung print, radio, television, and film. Yun yung yun yung media at his time eh. So, anong idea nitong the medium is the message, no? Ang idea nito is that yung media, yung medium, yung the way that the information is transmitted. So, the television itself or yung dyaryo na hawak mo influences how messages are perceived and how they affect society. Sometimes more profoundly than the content of the message itself. Kaya nga the medium is the message eh. So kahit na yung TV, yung katulad ng dati, di ba? Nasa harap ka ng TV, nakikinig ka, nire-receive mo. So, paano yun? Anong key ideas? Yung key ideas is that yung media, shapes the perception of the viewer, of the audience, no? So, yung form ng medium, for example, television o radio, podcast, determines how the audience, kayong mga audience, o tayong mga audience, engages with the content. Yun nga, example, nung sa television, no? Yung way na pag-convey ng television ng content is through visuals, which emphasize entertainment tsaka emotions. While books, print media in general, or books in particular, rely on words, no? Words and fostering imagination pagka narrative yung binabasa mo, or pagka non-narrative na essay type yung binabasa mo, deep analytical thought, di ba? So, doon pa lang may pinagkaiba na kung paano mo piniperceive yung information na nare-receive mo. And then, habang na-shape nung media, nung form ng media, yung perception mo, yung impact niya actually is also beyond the content itself. Kasi yung characteristics ng medium, no, ng media itself influence social structures, behaviors, thinking patterns more than dun sa specific na information, no? So, for example, dati nanonood tayo ng TV as a family, di ba? Tatandaan niyo niya, nakaharap kayo sa TV, nandun kayo sa sala. Kaya nga nauso na na doon na kumakain, di ba? Nasa harap ka ng TV, doon kayo kumakain. So, yung social structure na dati, kumakain tayo sa isang mesa, sa family, unti-unting nawala. Tapos nakaharap ka na sa TV. Tapos ngayon, naka-phone ka na lang. Sa social media platforms, like for example, yung Twitter. Sa Twitter, ang importante brevity, tsaka yung immediacy. So, mas maikli, mas immediate, mas concise, better. So, ngayon, pag napansin nyo rin sa public discourse, ganun din. Na nandun tayo ngayon sa time na pag nakakita ka ng mga debates or anything, mas gusto mo yung immediate, di ba? And then ngayon, then ka na yung less is more. Less is more, yeah. Tapos yung TikTokification of the truth of information, di ba? Meron na kahit ng music may TikTokification. So, mabilis mong content, makonsumo ka agad. Okay na yun. So, kasi the more you over-explain, parang parang it kills the Yun din yung point ni McLuhan dyan yung mas naiintindihan pa yung medium kaysa dun sa sa mensahe mismo. Kaysa sa mensahe mismo. Kasi yung medium na yung mismo mensahe. Oo. Kaya nahuhook tayo dyan sa yung reels. Yung reels kasi paulit-ulit yan. So,
Iwan mo yung cellphone mo, ilapag mo yung cellphone mo dyan. So, unattended yan. Tapos, hindi mo close yung screen mo. Paulit-ulit, iikot lang yung ano. Magluloop lang yan. So, kung narrative yan, kahit gaano ka inattentive, may maa-absorb at ma-absorb ka. Ganun yung ano, yung impact ng ano. Exactly, oo. Yun nga ano yun tatanong ko kasi syempre ang Society of St. Paul, yan sa communications din talaga sila eh. So, yung na-bridge na ba ng Catholic Church? Masasabi mo ba? At least sa opinion mo lang. Na-bridge na ba ng Catholic Church yun? Yung wall na yun? Na-scale na ba nila yun? Na with all the superficiality, the apparent restlessness ng human society, nako-communicate ba yung gospel doon? Or superficially lang din parang media outlets, kung gaano ka formal sa loob ng simbahan, sa tuktok ng pulpito, ganun lang din yung mga podcast, yung mga posts, parang hindi pa rin I think pre, within the Catholic Church, in general, hindi pa. Pero mayroong mga particular cases, may mga good projects na I think they are trying their best na yun nga na to announce the gospel, no, not just superficially. So siguro special mention natin yung Word on Fire ni Bishop Barron, no? Tapos yung Ascension Press ni Father Mike. And then you have others na mas local, no, sa Pilipinas. Ito dahil nepotism na rin dahil sa Society of St. Paul yung podcast ni Father Albert. And marami pang contents. However, marami ring efforts pag-try, no, within the church, within some from some church members, no, to announce the gospel na in a way superficial. For example, nauso noon yung tanda mo yung Jerusalem na kanta. So nauso yun, 'di ba, yung Jerusalem nakalimutan ko ano yun eh. Portuguese yan eh. Tapos sayaw-sayaw ganyan. Tapos mayroong mga pari na nagsasayaw, nakakasulya pa nga ganyan. Sayaw sila sa video ganyan. All fun and all nakakatuwa. But looking at it, so anong pinoproclaim mo doon, 'di ba? Minsan actually nabanggit mo to sa isang episode na ano ba talaga yung pinoproclaim natin? Si Kristo ba o yung sarili natin? 'Di ba? Kasi baka influencer ka, ikaw, yung pang-influence mo, hindi pang-influence ni Kristo yung ginagawa. Interestingly, kanina simba kami ni Luke ng sa Latin Mass eh. Nabanggit ko itago mo yan, baka maano ka. Joke lang. nabanggit ko yan habang nabiyahe kami. Nakamotor kami. Kuprayin nga ako eh. Yun yung isa sa mga ko dyan. Sabi ko sa kanya, yung kung paano kwento doon sa atin. Pag-usapan namin nila yun sa tamang usapan. May mga ganong pare na parang celebrities na sila eh. Parang popost ng mga parokya nila. Oo, hindi naman sila yung gumawa ng content. Pero, syempre, may clearance yan. Siya yung paroko eh. So, may mga tendencies yung ibang pare na kapag popost sila, ang liit-liit ng message eh. Pero homily, excerpt ng homily nila. Ang liit-liit halos ng text. Tapos mas malaki yung mukha. May message. Diba? Parang, sabi ko, ano pinagkaiba sa mga politiko na this is where your taxes go. Tapos ang laki ng mukha ni Mayor. Kay Mayor na punta yung tax. Parang gano'n. Ang counter-argument naman ni Luke, sabi niya, in fairness naman daw kasi, ewan ko kung tama. Sabi ni Luke kasi, yung mga ganun daw, yung mga social communications ministry, may mga ganyan pa na ministry ngayon eh. Ang alam ko kasi dati, meron na. Ministry of Dance and Drama, yan, naabutan ko yan.
Meron kami dyan sa parokya namin dati. MDD. Ano na ngayon? Socom na ngayon. Socom na ba? Socom na ba tawag sa atin? Ay, hindi ko alam kung yun pero alam ko ngayon may Socom na. Anyway, yung, yun nga. Kapag nakalagay daw kasi yung mukha ni Father, yung mga tita daw, yung mga lola, mga nanay nagsisimba, mas na iintindihan daw nila yung mensahe kaysa daw lagyan mo lang ng krus o ng mukha ni Jesus. Hindi daw yun madalas napapansin. Pero kung mukha daw ni Father, yan, isi-share yan ni Lola, ni Nanay, especially pag active sa simbahan. So, it brings us din dun sa cultural aspect, no? Nung ating mapamintuho, yan. Hindi ko alam kung kung tama, pero to be frank and blunt, yung pagiging natin, fanatic. Addict tayo sa As fans, yeah. Oo, personality-based tayo eh. Parang tayong fans of Father Lennon. Parang ganun. Parang Father Lennon's fans club. Ang problema nun, pag nalipat si Father Lennon sa parokya, yung salita ng Diyos, ano ba, enduring pa rin ba yun? O is it's only as good as his stint as parish priest? Diba? Actually, pre, ma-apply din dyan yung Ito nga yung sinasabi ni McLuhan na the medium is the message eh. So, isang araw, nagbabasa ako, natapos ko na yung De Leximus, no, yung 14th cyclical ni Pope Francis about sa Sacred Heart. Then I realized, kasi nagbanggit siya doon ng maraming santo na nag-promote ng devotion. Siya kaya talaga sumulat nun? O dahil Jesuit yung nag-promote ng Sacred Heart devotion parang inattribute lang sa kanya para may masabi lang na wala, sorry po, Your Holiness. At least yung first chapter nakasulat doon na ito ay inspired sa isang unpublished article ng isang Jesuit. Yun yung, diba? Kasi yun yung confirmed. sorry po, Your Holiness, I let my intrusive thoughts out. Wala lang, Anyways. ako. Anyway, go. So, yun nga, nabasa ko nga yun. Tapos, I just realized na ngayon lang habang sa discourse mo, Sel, na yung pinagkaiba ng mga santo sa mga celebrity, no, quote-unquote, celebrity priests and religious today, is yung medium, yung kung ano yung pine-present nila. Yung mga santo, at least yung dun sa De Leximus, no, never silang nagsalita ng ako, ganito, ganyan. Merong yung nakita ko, ganyan. Pero ang focus pa rin, pare, yung kay Saint Mary Margaret Alacoque, di ba? Isa sa pinaka-importanting promoter ng Sacred Heart. Nagpakita sa kanya si Kristo. Kinukwento niya yung kanya experiences. Pero dun sa mga sulat niya, hindi masyadong importante yung kung ano yung paano niya na-feel, gano'n, di ba? More on ano yung sinabi sa kanya. Ano yung pinapangako sa kanya. And then, makikita mo rin yun sa iba pang mga ng mga santo. Laging nakafocus doon sa either sa scriptures o kaya doon sa message o kaya sa mismong devotion. Doon sa mismong image ng Sacred Heart, di ba? Yung may magandang nga doon yung kay Saint Therese na mga quotations ni Saint Therese about the Sacred Heart. So about that, yung mismong image. Yung image ng Sacred Heart, yun yung nagiging medium. So that medium is the message itself. Compared sa mga celebrity, sa mga influencers, Catholic influencers ngayon. Yun nga, may tendency na parang politiko, mas malaki yung mukha mo, meron mga post na, my advice to you, di ba? Mga daughters of Father Russell, parang gano'n. Diba? Ingat po sa biyahe. Mga gano'n. Di ba? Parang mga parang mga politiko lang, no? So, bakit kailangan? Yung sa akin yung yung I'm not questioning for the sake of just criticizing these people. Yung pa rin, sige, let's talk pragmatism. Does it really help? Doon pa lang Does it help pragmatically?
Ngayon, if pragmatically pasado siya, sige, okay. It helps kasi may public awareness. Pero at the end of the day, paano yung values, yung mga underlying values ng, di ba, yung theology ng priesthood yun nga yung ano kasi nun yun isa sa na-appreciate ko sa Catholic faith natin, yung may theology ang priesthood. Kaya nga yung Presbyterorum Mm. Ordinis, di ba? On the ministry and life. And importante yun. Although medyo naliligaw tayo ng konti sa topic, pero apparently pala pare, kapag nag-translate ka ng ecclesiastical document into another language, pwede siyang katumba siya ng masteral o doctorate na thesis. Kasi you're not Oo, just pre. Kasi translating. malaki ang epekto ng translation Tulad nun, sabi doon, on the ministry and life of priests. Explain, bakit ganun? Kasi ministry always precedes. Mas importante yung ministry ng priesthood kesa sa life niya na personal. So, yun nga, the medium is the message. Kung ang medium mo is you being the celebrity, the center, the source of the Word of God, ano pa role ni Jesus Christ? Kasi ikaw yung medium, ikaw yung Gagamitan lang yeah. tayo dito, naglolokohan lang tayo. Di ba? Yun lang yung tumbo ko doon. Ako, marespeto naman ako. Pwede ko naman i-respeto yung gano'n. pero hindi ibig sabihin nirespeto ko hindi ako magtatanong kasi trabaho din yung taong marunong mag-isip yun Hindi naman tayo yun yung yun din yung aspect ng podcast para balik tayo sa podcast. Kasi meron kang kapangyarihan at karapatan at kakayahang magtanong. So, di ba? Sa kay Makluhan kasi, it shapes a culture. So, I'm really looking forward sa sa continual growth ng podcasting para mas mamulat kasi yung mga takot tsaka galit sa katotohanan, yung mga nagpo-proliferate, nagpapakalat ng fake news, galit yan sila sa podcasts. Kasi, ang podcast kasi, simple lang Pag tinanong ka sa podcast, ano masasabi mo dito? Kapag wala kang alam, pwede mo sabihin wala kang alam. Pwede sabihin yan Avenue siya ng kalayaan Avenue siya ng truth, no? Ideally. So, kung meron siyang ganung klase ng culture na malaya kang makakapag-express without the fear for your life, without fear of being canceled or whatsoever, you can ma-e-effect mo yun yun nga, magiging medium siya, magiging message siya as a medium rather, na kaya naman pala, pwede pala. So, di ba, tulad yan, gawin natin case study, ang strategy ni Trump. So, he entered the podcast world, presenting himself as vulnerable, as open, and as accessible to the public. Hence, nakita ng mga tao na, okay pala to. Ngayon, iba pala siya dun sa mga sinasabi sa mga balita. Yeah, exactly. Kasi kahit gaano mo kasi may mga, let's face it, may mga media outlets na yun naman din ang trabaho, baluktutin kung anong sinasabi mo. So, or i-misquote ka or take out of context. Hindi na problema natin sa Pilipinas kasi almost similar profile with Trump yung other people here. Pero totally different when it comes to to how they really operate, no? Sa kanila nagmumula yung yung rampant na misinformation campaigns. So, paano natin yun malalabanan kung yung machinery, they really invested so much for it? Diba? That's actually the enigma also of the fake news peddlers and the masterminds behind it. Kilala nyo naman yun.
Kaya nga, we're really hoping for a better outcomes ng magiging mga election, especially sa 2028. Kasi doon ulit ano yun para sa akin, kung ano nangyari sa Amerika, yun yung malakas ang kutob ko, gagayahin yan sa 2028. Like Sana lang may natutunan yung sa 'di ba? Minsan kasi may nakikita kang ganon. Kaya nga tayo nag-aaral ng history para may matutunan tayo eh. Kaso kadalasan din natin pinapansin. Kaya nauulit. Hindi, kasalanan kasi ng ng structuralism yan eh. Parang kailangan kasi i-present natin na laging may good and bad eh. No? May good and laging black and white. Mm-hmm. Oo. Itong mga tulad ni Trump, si Trump na lang kasi mas madali yung pag-usapan si Trump kaysa kay Duterte. Pinangalanan no? Pinangalanan. Blip, blip, beep. Si Trump kasi, sa kanya, di ba, medyo rude yung bibig niya kapag gusto niya. So, most of the time talaga, he will express it. Pero yun yung pinapakita niya kasing yun yung parang, tawag dito, trademark niya na hindi kasi lahat ay black and white. So, if you're going really black, like mga strong sentiments niya against China, hindi siya magdadalawang isip dyan. Hindi niya yan isusugarcoat. Hindi niya yan parang, tawag dito, hindi niya ida-downplay. Sinabi niya na, China is attacking our democracy. Yun, he will stand by it. And he will do everything to defend it kung paano niya nasabi. Yun yung kulang naman sa atin. We know who to really trust. Kaso, they're just too afraid. They're just too puritanical or too... Masyadong kailangan malinis. I mean, I really admire, I respect si Vice President Lenny. Pero yun nga naging embodiment siya ng kalinisan And yung kalaban niya or yung the other parties na lang rather kasi hindi naman isang tao lang. It's a machinery. Kasi watak na sila, yeah. Oo, so it's a machinery actually. The other machinery, yun medyo Trumpish, no? Medyo Trumpish yung approach nila na we may seem as the bad guys but we can be good. Parang ganon. Problema kay Lenny kasi, she's already good. Wala na siyang pupuntahan But to be bad, which is bad. And hindi pwede, di ba? Alangan namang, di ba? That's a political dilemma. Diba? Attorney Shell, very promising, supportive of social justice. Yung mga nirepresent niya ng mga hindi kaya mag-afford ng legal representation. He's good Pero saan siya pupunta? Saan siya pupunta sa spectrum? Kung ang perception nga, overall perception, the medium is the message, makluhan nga na politics is bad. So why will a good person enter it? Diba? And we have the same sentiments as Americans. Alam nila that the political system is shitty with all these border problems nila, yung too much na sa liberalism nila, yung wokeism, yung racial inequalities, free expression, gender equality, it's the same problems na kinakarap natin almost every democracy around the world, no? Na-highlight natin Amerika kasi yun naman nag-create ng news Kung alam natin ng balita sa France, di sana sila binabanata natin. Pero yun nga, yung ganon, ang kinakatakot ko sa 2028, yun nga yung Trumpish approach, no? Kakapitalize din nila yan na parang, bad boy ako pero I can do something good. Kahit ako yung which is a little bit dangerous but we're really hoping for things to really improve, no? Siguro tatry nilang tatry nilang gayahin pero may isa sila na I think na mahirap gayahin kay Trump na very Trump. Yung kanyang
memeable, parang lahat ng ginagawa niya pwede mong gawing meme. Di ba? Yeah. I mean, yung sa failed assassination sa kanya, hindi naman talaga meme yun, pero iconic yung picture eh. Oo. Yung after. And then, yung sinabi, no, after lang sinabi ni Kamala na nagtrabaho daw siya sa McDonald's, pero hindi naman talaga pala. Ang ginawa ni Trump, kinabukasan nagtrabaho sa McDonald's sa isang araw. Di ba? So, napicturean siya doon, naka-apron, naka-ano. Then, sinabi ni Biden na trash yung kanyang mga supporters. Anong ginawa niya? Kita ng garbage truck, nilagyan ng pangalan niya, tapos nag-drive siya ng garbage truck. Diba, may ganung may ganung siyang quality na memeable. Yeah. Ulit na yung the medium is the message eh. Yung meme, yung meme yung culture. Appeal. Yeah, the appeal. Yeah. Problema kasi natin, iba kasi yung yung cultural yung cultural setup natin. Siguro sa atin, pre, more than the memeable katulad nung Trumpish memes, no? Sa atin ang nagtatry yung mga budots-budots. Di ba? May mga pa-sales na yun. Anong ginagawa ninyo dyan? Hindi kayo gumagawa ng batas. Pero maraming papalakpak. Di ba? Tapos yun mo yung mga inaano nila, mga hinahain nilang mga batas, mga like i-divide ang Bangsamoro. Mga ganun mga hindi pinag-iisipan. Yeah. Ay pa rin kasi iba talaga din ang legislation. Yung leveraging ng podcasts, siguro isa rin yan, dudugtong ko bukod sa memeable, is how can you really be truly vulnerable and accessible to the public. Kasi kung hanggang mura ka lang ng mura, tapos patapang-tapang ka lang, tapos kapag actual na sisingil yung accountability mo, i-deny mo lahat outright. Ako, I believe, lahat ng mga kababayan natin, ayun, i-address ko rin pala, no? Kasi since medyo nandito na tayo sa implications for media and society, Yeah, go. Yung natin, how it can be leveraged sa future elections, especially in the Philippines. Usap kami ni Badet, nagkwentuhan kami tungkol sa, sa... Hi, Badet, shout out. Oo, shout out kay Badet, yung... May kwento kami dito tungkol sa current political landscape. Tapos, nabanggit niya na, ano masasabi mo doon sa mga, sa mga bumoto, tapos ngayon, ganito yung nangyayari. Diba? Alam nyo na yun kung ilang milyon yun, di ba? Mas alam nyo yun kaysa sa akin. 31 daw. Pwersa ng... Oo. Yung mga kaibigan natin sa kadiliman at kasamaan. Dahil sabi ko iba din, kasi nga, diba, meron din tayong culture ng black voting, especially among specific religious traditions. Mga Katoliko yung El Shaddai, di ba? Pero hindi ata ganun ka-strict yun? Pero iba na mas strict talaga, yeah. Pero kaya adhere dun kay isa sa mga genius na statements from Brother Eli Soriano. Karoon niya ng debate. Alam mo yung debate, pare? Yung debate na palabas sa Channel 7. Tagal na yan. Yan yung parang yan, ito yung isa sa mga magagandang examples nung yun nga unfiltered na na media expression. Yung debate, ayan ay palabas siguro late or early, around 90s to early 2000s, gabi. Ang host niya ni si Oka Orbos, which is judge na yata, hindi ko alam. Si Oscar Orbos, kapatid ni Father Jerry Orbos yun. Tapos, ang co-host niya si Tita Mel Chanco. So, mga opposing views yan na paupuin nila doon, tapos magdidebate sila. Ang moderator nun, si Mel Chanco tsaka si Oka. Si paring Oka yan tsaka si Maring Mel Ngayon, ang isa sa mga topic doon is yung religion nga and politics, especially sa elections na darating. So si Brother Eli, ang kadebate nila naalala ko, si Anton Pascual. Si Father Anton. Okay. Sabi, ang point niya doon,
Kasi nabanggit ko kay Badet, sabi ko to be frank, no, pero respectfully naman din. Ako talaga I don't like the idea of black voting. Para sa akin kasi it's morally dangerous. Kasi dun nga I share the idea of Brother Eddie. Sabi niya, ang trabaho ng mga religious leaders daw, they preach yung qualities ng isang mabuting leader na piniprescribe ng Biblia. So, halimbawa, sa mga sermon mo, homilies mo, yung quality ni Jesus, yung quality ni David. So, babaero si David si Jesus na lang. Kasi baka mamaya, mamamatay tao din si David Kaya, baka mamaya kasi Feeling ko, yun nga kasi hinahanap natin palagi si David Hindi natin hinahanap si si David Jesus. kasi si David yung binili nating model. Hindi Pumapatay nga si ng Solomon babaero kasi. Tulad niyan, sabi niya, yung aspects, yung qualities, yung ugali ng isang mabuting leader na hinirang ng Diyos, yun yung dapat i-preach. Bakit? Kasi ako, sabi niya, kung ako may personal akong kandidato, tas naniniwala ako sa kandidato, halimbawa si Lennon, si Mayor Lennon, magsisenador, si Senator Lennon siya. Ako naniniwala kay Lennon. Halimbawa, pari ako. Okay, obispo ako, mas malala, di ba? Halimbawa, obispo ako. Tapos si Lennon tatakbong senador. Sasabihin ko, iboboto ko si Lennon. Kasi kilala ko si Lennon. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Ipangangampanya ko, pwede. Pero bilang individual. Bishop, sino iboboto mo? Boto ko si Lennon. Kasi yan, ganito, kasama kami, alam ko yan, matalino yan, may malasakit, etc. blah blah blah. Pero yung gagamitin ko yung power ko para mamilit ng iboboto na, iboto nyo si Lennon na bilang ama ng inyong simbahang lokal. I urge you, I exhort you, brothers and sisters. Pag ganun pang pautot, akala mo As a clergy for good governance. Jesus, di ba? Mamaya atakihin ko rin yan. Anyway, yung ko yun, bilang obispo, halimbawa, o leader ng kawan na pinagkatiwala sa akin ng Diyos, pag ginawa ko yun, nagbibigay ako ngayon ng responsibilidad sa aking flock, sa aking bayan. So kapag hindi sila sumunod, magkakasala sila ng disobedience. Impernable yun, di ba? Obedience yun Yeah, obedience one yun of the one of the oldest sins yun So nagbigay ako sa kanila ng burden of obedience. So kapag hindi sila sumunod, may kasalanan sila sa Diyos, may kasalanan sila sa akin, may kasalanan sila sa community. Kasi sin is always hindi yan isang area lang It's always a sin against God, against yourself, and against the community, the church. Ito ang problema, kung si Lennon nangurakot, nasangkot sa pangungurakot, nasangkot sa katiwalian, nasangkot sa pambababae, halimbawa, ganun, mga unethical o immoral na gawain, di mas malalim, mas mabigat yung kasalanan ko sa Diyos, sa bayan. Bakit? Hinata ko yung yung flock ko Di ba? Ngayon, sila na morally upright, most of them, na naniniwala sa akin dahil itinalaga nga ako, inanoint ako ng Panginoon para maging pastol nila, di may kasalanan din sila. May kasalanan sila sa bayan, sa bansa, sa mga pamilya nila, sa mga magiging apo nila. Social sin yun Kasi naging apprentice ka sa pangurakot Kasi kung hindi mo binoto, hindi na makakapangurakot. Yun yung isa sa mga hinangaan kong idea na in a way, in-adapt ko yung sarili ko. Ang leadership dapat doon tayo mas maging strict tayo sa sarili natin, merciful tayo, compassionate tayo sa iba. Hindi pwedeng baliktad na parang obispo ka na, tapos kupal ka sa mga tao, tapos sa mga friends mo lang ng mga mayayaman, doon ka lang magiliw. Kaya
Sa mga pari mo lang, kahit mga manyakis yung pari mo, pinagtatanggol mo, lilipat mo lang. Tapos yung mga oppressed, yung mga talagang nangangailangan ng tulong mo kasi ikaw yung leader, parang wala ka sa kanila. O tas yan, good governance ko, no? Magiging kaamoy ng tupa. Napaka-plastic talaga. Yan ang isa sa mga pinaka-super, pinaka-walang kwentang maging kaamoy ng tupa. Pinarot lang nila. Sa tingin ko kay Francis yan, kay Po Francis. Kay yan kay Po Francis Pin- tsaka kay Francis of Monterde. yeah, ibang amoy naman yun. Ibang tupa. Para sa akin naman, the church itself, over the years, is an agent of good governance. Kasi nga, di ba nga, it has stood 2,000 years. It has become a witness of everything good, everything holy, everything wonderful in the world. And so it has also become the witness of wars, of oppression, famine, lahat ng social evils naging witness ng simbahan. Pero nandyan yan. Nandyan yan. With all these people na kung sinong nag-lead dyan, most of them are also very human and tanggap natin yun. Tanggap natin yun. Kasi ganun naman ang pagmamahal eh. Don't get me wrong sa aking I love our pastors, I love our shepherds. Pero ang point ko nga lang dito, ito lately, nagano sila eh. Meron silang ni-launch, Clergy for Good Governance. Para sa akin, I find it unnecessary, totally unnecessary. And it will just cause another confusion. Bakit? Yung gulo ngayon, yung political upheavals na ba tawag dyan? Wala pa naman nag-aalsa eh. So, chaos pa lang. political unrest na siguro. Unrest, yeah. Yung political unrest na nangyayari sa atin, it has been caused by warring parties, quarreling parties. No, yung mga dating unity team. 'Di ba? Green and red, no? Yun nagko-cause kasi the pinks, the dilaws kuno, they're just there eating their popcorn sa parang I give it to them kasi tama naman talaga sila eh. Diba sabi nila, sabi sa inyo, tama kami, mali kayo. Diba, so we have to give it to them kasi we have to give it to them kasi hindi tayo naniwala sa kanila and yet they still believe in us. Yung mga naging supporters ng dating Vice President. Diba? After manalo ni President Marcos Jr., sabi na, yeah, kasi we believe in the rule of the people. We believe in the rule of law. We believe in democracy. We're just hoping na sana tama kayo. Mali kayo. Di, bigay na sa kanila kasi mali nga naman talaga tayo. Ngayon, nag-launch sila. Tapos ang sinabi doon, ng isa sa mga yung parang main convener, obispo yun eh. Sabi niya, this time mas magiging mas magsusumikap kaming maging kaamoy ng mga tupa. Hindi mo na kailangan sabihin kasi yun. Dapat yung ginagawa na. Yun yung inherent na function ng isang pastol eh. Kaya nga pastol, 'di ba? Ang proud natin gamitin na word na shepherd type, pastol type. Obviously, yung trabaho ng pastol, may kaamoy mo yung tupa mo. You have to be with them. Kung ganun, superficial lang din yun. Tapos, what's with the rebranding? No? I love our bishop kasi yung bishop natin kahit paano, bishop ng Pasig, si Bishop Milo. Mm-hmm. He has done projects na hindi naman niya na-broadcast, hindi yan na-publish, and yet, he has helped a lot of people. In times of the Tokhang, yung war on drugs, yung mga rehabilitation, yung community empowerment, through the parishes, ang daming tulungan si Bishop. Pero hindi naman niya broadcast. During COVID, pastoral ministry nga may sakit. Hindi nila alam yun. And yet, in a way, in his own little ways or in his own big ways, he has become the shepherd that he is meant to be. Although masungit si Bishop, nakutongan ako nun minsan eh. Pero,
package yun part and parcel nung package ang pagiging tao niya at pagiging obispo. Ano mga perfecto, pero mabuti ba siyang pastor? Mabuti ba siyang... Yes! Kailangan ba i-broadcast? Hindi. Yun ang point Kaya mga clergy for good governance. Tapos, ano siya? Ano bang purpose nun? Maging political entity siya. Bakit? Walang continuity yan ang lahat ng mga groups, especially kung Catholic perspective, no? Or ecclesiological perspective. Lahat ng mga groups binubuo with an end in mind. Kaya nga ang tawag lagi dyan is the end of the congregation Yung parang objective, yung end goal mo. Na kapag na-meet mo na yan, it's the end of the congregation. Just like the church. The church, di ba? As a church militant is maglakbay until sa coming of the blessed hope of the coming of our Lord Jesus Christ. So by the time na Jesus appears, hindi na kailangan ng simbahan. Dumating na siya Exactly. Sa heaven, wala nang good governance. Paano kung wala nga walang, di ba? Yun yung point yung clergy for good governance. So, una doon, ang daming complicated na terms. Una, clergy. So, are we giving the responsibility to the clergy alone to fight for good governance? Paano yung Catholic action? Anong trabaho ng lay? Makinig lang sa mga podcast nila, sa mga reels nila, sa mga plastikan ng mga post nila. Tsaka yun ang idea ng di ba? Ng Lumen Gentium ng Second Vatican Council na ang political sphere, ang mag-evangelize yan, yung mga lay, hindi yung clergy. Mga lay. Kaya nga, we are so proud of Vatican II, pero the notion of Catholic action was already introduced by the time of, I think, Pius XII, Pius X. Yeah. Meron na notion of Catholic action. And yun is, siya, lay-oriented, no? Laity-oriented. So yun, clergy. For good governance. So how do you define the good governance? O ngayon, mag-a-associate ka ng kulay niyan. Pagkakapareho ba ng ibig sabihin, ang embodiment ng good governance, si Lenny or yung pink. Ano na mangyayari ngayon yan? Magdi-discriminate ka na naman ng mga Katoliko na hindi naniniwala kay Lenny. So, yun ang point ko. It causes more confusion, it divides more than it bridges. So, it does more harm than good, di ba? Kaysa gawin lang natin yung trabaho natin. Tulad nga, yung bispo namin, Bishop Milo. May pangangailangan ng simbahan ng Pasig Pasig, no? Dahil diocese kami, pero Taguig Pateros yan, tsaka Pasig. May pangangailangan ng simbahan ng Pasig, no, with all these victims ng war on drugs. He was there. Ba, even putting his life sa danger nga kasi malalagay din siya sa sa hot list Pero he just did what he had to do. Siya yung tatay. Siya yung kailangan ba yung broadcast? Good governance talaga. Buwisit talaga ako doon. Nakita ko yung tapos ang dami, amen, palakpak pa. Talaga parang yan, pre. May kwento nung, I think, hindi ko alam kung kay Marcos Sr. to or kay Erap. Basta, after ng EDSA 2 ata o nung EDSA 1. Anyway, EDSA 1, nung tunay na EDSA. Nagkaroon na yun nagkaroon ng parang widespread na within the Philippine clergy na parang rejection sa mga Marcos, no, personally. And then came si Cardinal Vidal ng Cebu. He went sa Hawaii para bisitahin si kasi parang mamamatay na ata ng si Marcos Sr. No? So para magbigay ng last rites. And then chismis lang naman, mayroon daw ibang mga high-ranking clergies, no, ng Pilipinas at that time na very influential, no, sa hierarchy ng Pilipinas, mga nasa primacia, no, nasa primate ng ng Philippine Islands, na parang question daw si Cardinal Vidal, pupunta doon. Magkakaroon lang yan ng scandal, ng ganyan. And then ang parang response si Cardinal Vidal ay, kasi ako, pastor ako. Kahit na kahit na diktador yun, pastor pa rin niya ako.
Hindi dahil sa political kasi wala akong political leaning. Hindi ako pwedeng mayroong political party, parang ganun. Just Exactly. Everything nagiging shitty ang lahat kapag meron ka ng political leaning. And same goes doon sa mga kasi ako, may mga kilala kaming, ako, si Lennon siguro meron din. Ako, yung congregation na pinagmulan ko, heavily DDS talaga yung mga yun eh. Talagang galit sila sa Imperial Manila kasi dominated sila ng mga Bisaya, tapos Mindanao based talaga. Ang center of their operations. Hindi ko alam kasi kung mission pa ba tawag dun eh. Operations sila. operations. Center Modus operations sila operandi. Mindanao eh. Kasi nandyan yung pera nila kasi benefactor nila dyan, yung mga talagang Panginoon dyan. So, Mga Duterte. talagang mga rock and roll talaga sila dyan sa Mindanao. And ibang worldview nila, ibang perspective nila, and I respect them for that. Ako naman, iba rin naman yung akin. Pero yun nga yung ko. Pag meron tayong mga ganitong setup tulad niyan, mas magkakaroon ng division sa simbahan. So, magkakaroon ng conflict or brewing at least yung conflict dyan among the Mindanao clergy. Kasi they believe otherwise. So, it divides more than it unites, di ba? Yung tawag ng unity, hindi naman political lang yan eh. Kasi once the Filipino people understood that the real power really lies in them being united, they will never compromise at again eh. Kaya nga all these mga podcast na they should really be towards promoting genuine unity kasi yung fake news, yung misinformation campaign, lahat yan heavily invested yan to keep us divided. And I'm also speaking in a spiritual sense. Kasi iba nga sabi nga ni Jesus, iba may-ari ng mundong ito eh. So kung matigas mahina loob mo rather, wala, madadala ka sa mundo. So yun, of course, the changing media landscape. Sa tingin mo ba papalitan ba nito yung traditional media, yung mga podcast natin? Mabuhay ba maging mas ka tayo kaysa sa Well, maybe. No? Sa atin na nakinig, especially kung Hindi na sa GMA, no? Especially kung kung hindi sa lahat to sa lahat ng institutions, kapag nakikita mo na yung signs of decline and you resist reform, that always spells bad things to come. Yung resistance mo na reform. For example, traditional media. Ano bang pinanggagalingan ng pagbagsak ng credibility? As I see it, yung reactions from the traditional media, especially sa US, sa Pilipinas, hindi ganun ka vocal pa yung mga may-ari, yung mga sa traditional media. Pero at least sa US, at dito rin sa West, sa Europe, vocal kasi na parang ang reaction nila is that yung credibility namin na bumabagsak, may kasalanan ito dahil sa mga populist na politicians na sinisiraan kami. Which I think is only rubbing the surface. Kasi, oo, may epekto yon na itong mga politikong ito inaatake sila. But there is something na mas malalim eh. May structural na problema eh. Again, if the people sees that, if the people senses that, no? And that's the medium, what is the message that you are sending? Na itong message mo ay profit driven, o kaya itong message mo ay serving an elite na disconnected, no? Yun yung term. Babalik tayo dun sa kanina, yung key term ng effectivity ng podcasting eh.
dahil nga doon sa accessibility, tapos yung apparent authenticity, no, nung relationship ng podcaster at ng mga guests sa audience. While traditional media, parang at least it seems na parang parang ang sinaserve lang nila yung mga elites na mga kapareho nilang mag-isip, kapareho nila ng ideological leaning. So, now, balik dun sa tanong, what is the future? I think the future is that more and more, lalo na sa Pilipinas ngayon, may recent studies na mas maraming tao nagkukonsumo ng podcasts. More and more, magiging effective yung podcast sa media, not just in political campaigns but also sa information, no? Although of course there is also that risk, no, na mag-fall like the traditional media, na mawala ng credibility kapag yung podcasters din ay naging masyado ng ideologically leaning sa isang lang. Although mas mahirap kasi yun nga dahil wala tayong yung as a podcasting community, wala tayong iisang company, wala tayong ABS-CBN, walang GMA, walang ABC, di ba dati ABC5, ngayon TV5 na. Walang ganun eh. So walang magdidikta sa isa taas. So pwedeng tayo dito, ganito usapan natin. Pwedeng yung kasunod na papakinggan nila dito, iba naman yung topic o iba talaga yung tema, no? So medyo mas democratic, medyo mas kalat-galat. So Yeah. mas mahirap din yung gano'n, yung pagbagsak ng credibility as I say, no? So yun yung akin, yun yung idea ko. Ikaw ba, Sels? What do you think will be the future of Well, podcasting in public sphere? ano lang siguro, yung contrast lang, yung comparison contrast. Economically, yeah. Sustainability. Yun naman ang power kasi ng mga media outlets. Dahil nga naghahabol sila ng ratings, dahil naghahabol sila ng profit, yun dahil they're investing money. Dito sa mga podcast, paano yung sustainability? The challenges here, yung monetization, yung how to keep the trust, yung trust. May ratings din naman sa podcast kung gusto nila talagang ganun. To make it big. Yung nakaka-drain din yan dito sa tamang usapan na experience natin yan. What topics to discuss and how to discuss it with wit, with tact. Kasi syempre hindi lang naman di porke free area ang podcast atmosphere o community, you can just be as blunt or rude. Hindi man. Kailangan pa rin ng may decorum pa rin dyan. To critique din yung podcasting. And then, kung ano yung greatest strength niya, yun din yung greatest vulnerability niya. Yung freedom, yung andon. Kasi, if those thinking people discover that this can be a very great avenue to really inform and educate people, of course, yung mga mas matalino na may mga pansariling interest, they can always abuse it. And since they have the money, they can also overwhelm this arena. No? Kaya, ano lang talaga, check and balance. Pambalanse lang din talaga yung podcasts. We're not promoting here yung hate. No? Yung mga rants ko kanina, ano lang yun, honest questions lang yun. Kasi, ganun din naman. We're not saying na, ako personally, I'm not saying that we should be replacing the traditional media. Kasi at the end of the day, yung mga pinaka-importanteng balita at mga pinaka-importanteng desisyon ng bayan na dapat ipabalita sa publiko, kailangan padaan pa rin talaga sa traditional media. Huwag yung mga media na na bigla na lang dyan sumulpot. Kasi di ba, halimbawa, merong kang na-discover na katiwalian o kaya
problema o krimen, di ba? Parang sabi, takbo mo sa media, i-media mo yan, i-ano mo, sumbong mo sa reporter. Kasi yung mga reporter, I believe, yung mga foot soldiers ng journalism natin, faithful pa rin yan sila sa values. May mga values yan. No? Ang mga namemera lang naman dyan yung mga management, siyempre. Mga may-ari. Pero yung mga nagre-report, mga broadcaster, mga anchors, walang ibang commitment yan kundi dyan lang din sa pag-deliver ng kung anong totoo. So, we still give them the credit and the respect they're due sa traditional media. And sa mga aspiring podcasters, of course, you always have the opportunity to begin. When to begin? Now is the right time to begin. How to begin? Simulan mo lang. Sa una lang siya mahirap, then eventually, tapos pag masimulan mo na, adjust ka na lang. Di ba? So, yun. Nasaan na ba tayo? So, very much, yun lang naman. Yun yung natin sa podcasting. And, yun, we cannot overemphasize enough. Yung engagement nyo, it means a lot to us. So, if you have topics, if you have questions, if you have criticisms of us, very much welcome. And kayo ang pagtitripan namin dito hindi, joke lang. Kayo, kayo ang iyan namin, i-entertain namin yan, i-welcome namin. So yun, katulad yan na nakita natin, again, reiterating makluhan, no, the medium is the message. So siguro, isa sa importante dito, no, nabanggit ni Russell yung mga risk din, kahit sa podcasting format din, no, na may mga risk kasi wala kang ethics committee, wala kang oversight, and it's free for all. So siguro ang importante nating takeaway dito ay yung media literacy, no, yung importansya ng media literacy sa lahat, no, kasi we should not become blind consumers ng media products, no. We have to be really critical in our reception, no. So importante yung media literacy, and so we invite you to reevaluate, no, kung paano ninyo nire-receive yung paano kayo nagko-consume ng media, no, yung inyong mga habits. And also, if you have time, no, share to us, no, ano ba yung inyong thoughts dito sa topic natin ngayon, and ano ba yung inyong mga favorite podcasts, no, na bukod dito, hindi pa rin yung sama to. Yung mga favorite podcasts niyo na naka-shape, hindi naman worldview, no, pero at least perspective niyo sa isang given topic, no. Pwede niyo i-share, no, para mapakinggan din namin kahit na mismong episode, no. So, yun. I think, ewan ko, Sel, meron ka pa bang idadagdag? I think ito, nakarating na tayo sa itong ating usapan. Ako? Oo, ikaw. Parang nasabi naman na natin lahat eh. Siguro ang ang pang-closing ko, wala tayong suggestments eh, no? Wow, wala tayong suggestments itong mga nakaraan. Wala tayo, ilang episode na. Sige, go, kung meron kang suggestment. Ang suggestment ko na lang ganito, kung you try to record yourself. Then isip ka ng isang message mo sa mundo o sa mga Pilipino or sa family mo or sa girlfriend mo, boyfriend mo kung meron ka. Isip ka, tapos i-record mo siya. So either sa voice message sa Messenger. Then just record mo lang, tapos isend mo dun sa taong yun. It will reflect kung ano yung current na situation mo, yung attitude mo, and in a way, you try to reflect on it, dun mo mapapansin na that's also how the world works. Kasi microcosm tayo ng society.
So, anong nangyayari sa atin? Yun yung lumalabas. Wala tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ganun din sa mga podcast. So, pag meron kang specific na topic na gusto i-address rather, it will just flow naturally. No? Try nyo yun. Then you will understand how important communication really is. Ayun. So, kung nandito pa po kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin. Please don't forget to comment, share, at rate us, no, if you can. And again, you can listen to us wherever and whenever you get your podcasts, no? And you can always reach out to us through our social media accounts, sa email natin, no? Sa tamangusapanpod@gmail.com or sa ating website na tamangusapanpod.com. Muli po, maraming salamat sa pakikinig dito sa ating podcast. We encourage you, if you have the itch, no, to share your thoughts, no, baka gusto niyo rin magkaroon ng podcast. Again, ito po ang inyong favorite background noise. Ito po si Lennon. Ito po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama.